Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos at meron tayong bagong balita ngayon, nagbabagang balita. Sa hapon na ito at ating tatalakayin ay may kinalaman sa isang video na ipinost ni J. Carlo Badinas. Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Okay, so bata dito mayroong video si J. Carlo Badinas na ating nakita. Ito yung kanyang video kung saan isang simbahan ng Seventh-day Adventist Church ang nagsara. Bakit kaya? Meron kayong idea? Bakit kaya? Straight to the point! Okay, so ito ay isinara matapos ang dialogo ni Father Darwin Gitgano at saka ni Cristito Bacalares. Nagsirado sila. Okay, so ating panoorin yung naturang video. Ito, ating simulan dito sa dito sa dulo. Yan niya. Yan o. Adlaw kanatong tanan mga igsuon, mibalik yung ko dinhi mga kaigsuonan sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Yan. Sabi ni J. Carlo Badinas, siya ay nag-greetings, magandang hapon, at siya ay bumalik sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Siya ay bumalik doon at ating alam kung anong ginawa niya doon. Kay katumang kong unang video nako, aning ilang simbahan nga nanirado na, giabando na. Doon ay mga tao nga wala mo tuo kay matud pa kuno nila nga dili kuno na tinuod nga ang Seventh-day Adventist na nirado. Yan. So, meron pala siyang unang video na post patungkol sa simbahan na ito. At ang mga comment ng mga Sabadista sa kaniyang live, sa kaniyang video, sinabi nila, hindi totoo yan. Hindi totoo yan na sila na nagsirado ang Seventh-day Adventist Church. Baka kung daw kay ko, Sinungaling daw siya. niya pag-anhi daw nako, dili daw to Sabado. Nga, pagpunta daw niya doon, hindi daw yun araw ng Sabado. Natural, sirado kasi hindi mo naman araw ng Sabado eh. So sirado kuno kay Domingo kuno akong pag-anhi. Domingo daw siya nung dumating doon. Domingo, Linggo. So kaya daw sirado kasi Linggo siya pumunta. Mga kaigsuonan, karong adlaw rong Sabado akong ipakita ninyo ha. November 2. Saturday. Yan. So dito, siniguro talaga ni J. Carlo Badinas na pagpunta niya doon ay araw yon ng Sabado. So wala nang lusot ang mga Sabadista dito. Ha? Tuloy natin. So Saturday ron ha, November 2, Saturday. Nakita na to mga kaigsuonan, karong adlawng Sabado, maunta ron ang Sabbath day sa mga Seventh-day Adventist. Unya nganong sirado man gihapon. Tanawa mga kaigsuonan na, sirado gihapon nganong sirado man. Anong sirado man? Basing ni transform pagkalamigas. Sirado, inabandon. Yan. Bakit sirado? Inabandon. Sirado, Sabado. Ang nasa gate, sin. Tinan nyo itsura. Wala nang tao. Tinawa, nakita na to, siradan, gisaradan, o gialihan, o sin mga kigalaan. Yan, sinirado at nilagyan ng sin sa harapan. So, wala gyud ko mamakak mga kaigsuonan nga ang Seventh-day Adventist dinhis dapit sa amoa, gisiradan na. Yan. So, hindi siya nagsisinungaling ng Seventh-day Adventist Church na malapit sa kanila ay sirado na. Tanawa mga kaigsuonan, gisirad sin. So, adlaw yung Sabado ha? Adlawng Sabado, sirado ang simbahan sa Seventh-day Adventist. Dapat naunta ni mga membro dinhi manimba. Dapay jealousy nangaguba na Kung napay gagamitan ni dili unta ni ingon aning porma. Awa mga kaigsuonan. Diba nakita ninyo? Gipang siradan. Nganong gisiradan man?
kay nakasabot na sila sa kamatuoran nga ang ilahang simbahan piki lagi gyud kuno. Na. So, sabi niya, kaya daw sirado kasi naunawaan na nila ang katotohanan. At ito ay nangyari. Pagkatapos ang dialogo ni na Father Darwin Gitgano at ni Crisito Bacalares. Take note, November 2. 3 pa ngayon. Kahapon pa to binidyo. Kahapon to binidyo. Ang simbahan nila, wala na, abandonado na. Tinukod lagi ni Kano. Adlong Sabado ha, ato ipakita ninyo, November 2, Saturday. Kalendaryo, Saturday. So, mao na mga kigsuunan, nakasabot na gyud ang atong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga ang ilang simbahan piki gyud mo na gisirad-an mga kigalaan mo na pasalamatan ni Father Darwin mga kigalaan nga sa ilahang debate daghan kay nakamata. Dagang nakamata, mga tulog ng gimata na. Yan ha. Hindi ito edited. Ito ay actual video na pag-record ni J. Carlo Badinas, simbahan ng Seventh-day Adventist na malapit sa kanilang lugar, sirado na, abandonado na. Nasa kaya mga tao dyan? Tuloy natin. Tanawa. Seventh-day Adventist Church. Adlong Sabado, dapat nauntay tao, nauntay manimba. Pero hibulong ka, wagyoy membro, wanagyoy mga tao din sirad-an, giabandon. So sabi niya, araw Sabado ngayon, Seventh-day Adventist Church, dapat sana may mga tao dito ngayon, pero wala na. Wala nang sisimba. Inabando na ang lugar. Kay tungod kay nakasabot na sila nga sila piki gyud ang ilahang reliyon. Tinukod lag Kano, tinukod lag taga Amerika mga kigalaan. God bless. Yan. So, naintindihan nila ngayon na sila ay tatag lang pala ng Amerikana at ng mga Amerikano. Doon nagsimula sila sa Estados Unidos. No? So, yan po ang ating maikling tampok sa araw na ito, kung saan pinapakita ko sa inyo ang video mismo ni J. Carlo Badinas. Pero try ko lang kontakin na kung available ba si J. Carlo Badinas dito ha. Wait lang. Tingnan natin kung nag-respond ba si J. Carlo Badinas dun sa sa message ko sa kanya. Double check lang natin. Komentaryo, hey lang to bro Jando. Wala man brad Jando. Ako'y Zoom. Komentaryo, hey lang to bro Jando. Ayan sabi ni J. Carlo Badinas. Komentaryohan ko lang daw. Ayan. No? So, yun ang ating masasabi na dito sa larangan ng katotohanan, tinanong ni Brother Darwin si Bacalares, si Cristo ba ang may-ari ng iglesia niyo? Ang sagot niya, yes at no. Bakit siya nag-yes? Nag-yes siya kasi ang mga aral nila ay galing kay Kristo. Ano naman yung no? Ano yung no? Kasi hindi si Kristo ang nagtatag nito. Okay. So, yun po ang ating tampok sa hapon na ito. Mamayang gabi po, doctrinal, testimony night. Hindi ko alam kung meron ba tayong tanong mo kay Father D. Wala siyang sinabi sa akin na magkakaroon ng itanong mo kay Father D. Basta mamayang gabi, ang meron tayo is, kung wala si Father D, ay punto por punto testimony night. Pag sinabing testimony night, ang lahat ng katanungan ay kukunin sa comment section at hindi sa Zoom. Pag nag-raise ka sa Zoom, isa lang ibig sabihin yan, ikaw ay magbibigay ng testimony. So, baka mamaya, available sa Ate Josie, kontakin ko yon sa kanyang testimony para sa ngayong gabi. Okay, so abangan po ninyo mga darating pang episode ng Punto por Punto. Kapag ako nag-upload, may mga katanungan yan na kailangan sagutin. At dahil ako pala nag-upload pala ngayon, no, so sasagot ako ng 4 na katanungan. Okay, from 8803. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Sabi na, good evening bro. Bakit kaya yung mga tumitira sa PPP, mga dummy account, bakit kaya di nila ilantad ang tunay na pangalan nila
kung matibay sila. Patunay ng demonyo matibaw magtago para makapaglinlang. Eto yan bro. Ba't sila gumagamit ng dummy account? Simple lang. Para kung sakaling sila ay tumira below the belt, hindi sila makakasuhan. Yung makakasuhan. Nalantad yung kanilang mukha eh. Ang kanilang pangalan, nalalantad. Ba't ikaw, Jando Labado? Ba't ka nag-aalias? Hoy, yung Jando, real name ko yan, no? Yung Jando, ano yan eh? Anon yan, bro, anon. Anon nga, pero yan ang pangalan ko. Kaya nga, hirap na hirap ako gumawa ng Facebook eh. Alam niyo kung bakit hirap ako gumawa ng Facebook? Yung pangalan ko kasi ayaw tanggapin ni Meta. Oh. Kaya reason, nahihirap ako mag-Facebook. Oh. Ngayon, kailangan ko baguhin ang spelling ng pangalan ko kasi ang real spelling ng pangalan ko kasi may meaning sa dictionary. Unknown. Oh, unknown person. Kung sa Tagalog pa, Juan de la Cruz. Unknown yung pangalan ko. So, yan ang reason na na binabago yung spelling pero ako ito. Papakilala sa inyo, Jando Alabado for mayor. Teka. Ba't biglang nagkaroon ng for mayor? Ay, hindi pala for mayor, for president. Straight to the point. Ano ba naman to? Lakas talaga trip, Brad. Okay, pangalawang tanong. Straight to the point. Live. Ito naman tayo kay Chia A. Good evening po sa lahat. Tanong lang po kay Bro Romel, ang spiritually oppressed po ba na sumusunod sa cares at nagsiself-deliverance ay naliliberate din po ba eventually? At itawagin si Brother Romer. Sana available si Brother Romer. Tatawagan na. Ito. Tatawagan si Brother Romer. Hello, Brother Romer. Hello, bro. May katanungan dito from Cha A. Magandang hapon. Wait lang. Ito, pakisagot mo na ba ni Romer itong tanong na tanong lang po kay Bro Romer, ang spiritually oppressed po ba na sumusunod sa cares at nagsi-self-deliverance ay naliliberate din po ba eventually? Salamat. Pakisagot mo na ba ni Romer? Entertain ko muna si Brother Edgar sa labas. Okay. Yung spiritually oppressed, naliliberate po yan kapag through self-deliverance. Basta, ang unang gawin po ninyo, yung yung cares, tsaka magkumpisal. Kasi based on experience din po, dito din sa aming mga kaso dito sa Office of Deliverance, marami po dito ang na-oppress. Depende po kung ano ang atake ng demonyo sa inyo. Meron dito akong kaso na halos na 1 taon na po siya na oppress ng demonyo, butot balat na po. Butot balat, tapos hindi siya makakain ng maayos, na susukan niya, pero nagtataka ang doktor kasi bakit survive pa rin siya. So ang nangyari po, pumunta siya dito, kasi parang ibang religion niya born again. Katoliko siya, pero lumipat siya ng ibang. Pumunta siya dito. Wala sapat kung dili to at wala conversion. Kasi ang pinaka-importante po dito is conversion po, total conversion, at saka yung pagpatawad po. Kasi siya pala noon, meron siyang kasintahan, tapos dinala siya doon sa live-in, tapos dinala siya ng Cebu, tapos may pinakain yung yung nanay ng kalib-in niya. Tapos doon nagsimula yung oppression niya. So anong ginawa niya? Pumunta siya dito for almost 1 year na nag-suffer siya sa mga ganun na sitwasyon. So pagdating niya dito na halos na hindi na makalakad, so inaala po siya ng pag-deliverance po, grabe yung reaction niya.
suka ng suka kapag ka makainom ng exorcism oil. So pagkatapos ng deliverance, bumalik yung dati niyang sigla. Gusto niya nang kumain ng marami. So hanggang sa na-liberate po yung babae na yon. Ang pinaka-importante po talaga, yung openings po ng buhay natin. Kasi tinitingnan po natin kung ano po yung lifestyle po natin, yung sinful baka namuhay po tayo sa sinful lifestyle, yung sa kasalanan, merong iba nagli-live-in, walang kasal, tapos meron ng mga anak for almost 30 years, 25 years, gano'n, wala po silang kasal. So nasa state of mortal sin, tapos walang kumpisal, tapos nagre-receive ng communion. Ano po yun? Isa po yung pinakadelikado po sa lahat kapag ka nasa mortal sin ka, tapos yung nagre-receive ng communion, kasi bawal po na mag-receive ka ng communion na meron po kayong mortal sin. Kasi mamamatay mismo yung sa spiritual life mo, mamamatay talaga yung kaluluwa mo niyan. Kaya nga sabi dito sa meron po tayong anong tawag dito, yung sa bersikulo na nasa 1 Corinto 11 tapos 27 to 30, yung kapag kumain ka ng tinapay ng Panginoon at uminom ka ng lupa na hindi po karapat-dapat, ay nagkakasala ka sa lawas at dugo ni Kristo. Kailangan po na mag-ano po kayo, na tingnan po ninyo yung sarili ninyo na bago kayo kumain at uminom ng kupa, para hindi kayo ma-curse. Kasi ganun po talaga ang nangyayari. Kasi ito po pala sa 1 Corinto 11:27-30 na ito ang dahilan na kung bakit maraming nagkakasakit at ang iba ay namamatay. Namamatay yung kaluluwa natin. Wala na tayo sa grasya, wala na tayo sa sanctifying grace, kaya po tayo na-oppress. So tignan po natin yung doorway kung bakit nakapasok yung operasyon. It's either na barang, it's either na kulam, it's either yung grabe na yung nervous mo, yung takot mo, halos na hindi ka na, parang takot ka na sa mga cross, yung ayaw mo nang magdasal, ayaw mo nang magsimba, yan po ang epekto sa operasyon. So habang galit ka na sa mga pare, galit ka na sa mga madre, mga ang dami mo ng rason kung bakit ayaw mo nang magsimba. So yan po, oppression po yan, galing sa demonyo. Kasi kung makumpleto mo yan, yung mga atake ng demonyo, mapupusas ka yan kapag hindi mo na agapan. Una po dyan yung ordinary attack ng demonyo. Ang pinaka-delikado yung ordinary attack ng demonyo kasi yung 7 capital sins. Magsisimula pa yan sa temptation. Temptation is not a sin, but it is yung temptation pala is an invitation to commit sin. So once na ang demonyo kasi hindi nila alam yung karakter natin. So ang ginagawa ng demonyo, nag-present sila ng kasalanan kung saan ka mismo na-attach. For example, yung meron tayong analogy, kung for example, yung demonyo, tinitignan niya kung paborito mo ba yung apple, pagka hindi siya nag-react doon, magpipresent siya ng iba ng mga prutas. Once na nag-react ka sa orange doon, alam na ng demonyo kung ano ang yung attachment sa sin, saan ka magre-react. So, ang mga demonyo pala, hindi nila alam, doon nila nalalaman kung nagkasala ka na. So, dyan sila bubomba ng atake, tapos doon kanila, una pa niyan is demonic obsession. Yung demonic obsession, meron ng suicidal, tapos yung negative emotions, yung yung palagi kang magagalitin, tapos yung unresolved negative emotions, kaya nga yung mga ganun, ang dami nang papasok sa isip mo na pabalik-balik. Kahit na yung meron kang mga kagalit, imbis na 20 years na nangyari, presko pa yun sa utak mo, nagkikurs ka na, may blasphemy na. Kapag ka magdasal ka sa harap ng mga sacred images, ang nakikita mo, naghuhubad na yung mga may biglang mag-pop up sa
memory mo na may nagpubad, mga ganun, mga malaswa na, yun po, demonic obsession na yan. Yun, atake ng demonyo from the inside. Inside po, yung sa memory. Pagkatapos niyan, kapag hindi mo yan naagapan, doon magsisimula yung demonic oppression. Ang demonic oppression pala, nagbibigay ang mga demonyo ng sakit na walang finding sa doktor. Yun po, ang demonic oppression. Yung iba, nagsusuka ng pako kapag deliverance. May sakit na walang finding sa doktor. Kaya nga po, ang pinaka-importante po dyan is conversion. So, kailangan po na i-convert yung sarili mo. Tingnan mo yung doorway, kung may hatred ka, magpatawad ka. Kung meron kang kung gusto mo mag-liberate yung corporal works of mercy, magbigay ka doon sa mga nangangailangan, yun muna ang unang gawin natin. Dapat hindi ka madamot sa iba, magbigay ka sa mga nangangailangan, magpatawad ka, tapos yung tumulong ka sa iba, tumulong ka sa mga tao na nangangailangan. Doon, galit na galit ang mga demonyo doon sa mga tao na generous. So, doon pa lang, i-practice mo na yung mga virtues, yung virtues of, yung patience, ang daming virtues po natin, yung forgiveness. Kung ayaw mo na ma-oppress, kasi once na na-practice mo na yan, ka na sa kabanalan, nag-practice ka na ng kabanalan, ang demonyo pusa yung alis, kahit na hindi ka na mag-deliverance. Pero, kapag nandun pa rin ang mga demonyo, hindi naman natin pinapalayo sa deliverance kayo. So ang ginagawa natin, process po muna para pag deliverance, mild na po ang reaction ninyo doon sa prayer. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At yun lang po, Brother Romer. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At yun po ang ating tampok sa hapon na ito. Tapos Jando Alabado, kasama ko si Brother Romer Ablong, Gutual. Sabi sa inyo, mamayang gabi, kita-kits po ulit tayo. Bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!